akala natin ay hindi na pwede at patapon na ay pwede pa palang gawa ng paraan. Tinry ko nga lang ito kung uubra ay naku be, nakakagulat yung resulta at sobrang sarap pa naman itong nagawa ko. Meron nga akong glutinous rice dito na nababad ko kahapon sa coconut milk at akala ko nga ay hindi na pwede. Mabuti na lang talaga ay nailagay ko sa ref at hindi naman napanis. Sayang naman kung tatapon kaya ginawan ko na lang ulit ng paraan at sinalang ko na lang ito saglit. Nilagyan ko nga lang ito ng konting tubig at pakuluan dahil kahapon ay na-half cook na nga ito. Naka-low fire nga rin yung apoy ko. Kasi konti nga lang itong malagkit na bigas ko, baka magiging tutong pa lahat pag nilakasan ko pa yung apoy. Pagkatapos ng ilang minuto, ay naku be, tingnan nyo talaga at talagang umepekto yung ginawa ko. Feeling success na nga ako dito sa part na ito mga mare dahil tingnan nyo naman hindi ko ine-expect na talagang maluto ito ng tuluyan. Itong ginagawa at niluluto ko nga ngayon ay hindi nagkakalayo sa kakanin. Ang pinagkaiba lang nito sa kakanin ay naisalang ko nga ito ng merong timpla at coconut milk. Hindi ko talaga lubos maisip na darating ako sa punto ng buhay ko na gagawa ako ng mga iba't ibang klaseng mga dessert. Nakakaloka lang talaga yung mga bagay na hindi ko kaya noon ay nagagawa ko ngayon. Ganto pala ang feeling no, yung mga bagay na hindi mo nagagawa noon ay nagagawa mo ngayon at sobrang nag-e-enjoy ka. Maliban sa nag-e-enjoy ka, pampalipas oras ay nahahainan mo ang mga anak mo ng mga masasarap na pagkain. Para naman pala sa ating toppings ay gumamit nga pala ako nitong fresh gata by Coco Mama. By the way mga mare, pwede nyo naman gayahin itong ginawa ko. Pero yung regular or kadalasang ginagawa nga dito ay sinasaing nga lang itong malagkit na bigas. Pero wala siyang halong coconut milk or gata. Maliban sa gata na ginamit ko dito ay naglagay na rin ako ng papalasa katulad nung asin. Konting asin lang po ha. Tapos itong asukal, pati nagdagdag na rin ako nitong 2 kutsara ng Milo. Itong paglagay ng Milo mga mare, optional lang yan dahil naisipan ko lang na maglagay niyan para maiba naman. Ayan, nag-experiment na naman ako. Titingnan ko lang kung mas masarap ba siya doon sa regular na syrup na inalalagay doon sa toppings na malagkit ng bigas. Ayan, yung resulta parang naging chocolate syrup siya. Pero malinamnam yan dahil sa ating coconut milk or sa gata. Para sa akin yung ganyang consistency ay okay na yan dahil pag lumamig naman ito ay mas lalo pa siyang lalapot. No bake lang pala ang gagawin natin dito mga mare dahil kung sa regular na kakanin ay talagang pagkatapos pagkalagay ng syrup dito sa ating malagkit na bigas ay talagang ino-oven pa siya. Kaming oven dito sa bahay at turbo nga lang ang meron kami kaya sabi ko okay na yan. Hindi na naman siguro magrereklamo ang kakain nito. Feeling ko nga mga mare sa kulay ng syrup toppings nito ay gumawa ako ng cake. Ito na talagang resulta kakanood ko ng mga food vlogs. Kung ano-ano na lang naiisip kong gawin at maimbento. Pero legit me, tingnan mo naman yung creaminess nito, oh. Sigurado ako, katulad ko, makakalimutan mo saglit ang problema mo pag ito ang natikman mo, me. Kaya ano pang inaantay mo? Try mo na this.